Kanina nang sinabi niya na ayaw niya akong pagtrabahuhin, nanlumo ang puso ko. May hirapan akong gumalaw kung hindi ako makakapasok sa kumpanya. Siyempre, ang isang paraan para matuklasan na lahat ng bagay ay mapalapit ka sa iyong kaaway. The more na mapalapit ako sa kanila, the easy na makakuha ko ng probeba. Alam ko na mga baho nila ay lalabas din sa takdang panahon. Dahil sa kontrata sa pagitan namin dalawa ni Austin, kailangan gumalaw ako sa natural na paraan. Walang dapat makabasa sa mga kilos, galaw at aking iniisip. Kung si Damian ba o si Demetrio na parte ng kumpanya ni Austin, gagawin ko ang lahat upang lumabas ang katotohanan. Daddy, wait for me. As soon as I can, ilalabas ko ang katotohanan at igaganti kita sa mga taong nagkautang sa iyo ng buhay. Sabi ko sa aking isip habang kumakain. Kinabukasan kasama sa Austin ay nag-report ako sa opisina. Dahil wala pang announcement na kaming dalawa ang magpapakasal, alam nila ay sister-in-law lang ako ni Austin. Gusto kong samahan ni Austin sa engineering department kung saan ako naka-assign pero tumanggi ako. Ako mag-isa nag-report sa department. Hindi lahat ay nakakaalam ng connection ko kay Austin na mas maganda upang makagalaw ako ng malaya. Sinalubong ako ng isang lalaki. Hindi ko inaasahan na sa unang araw ko'y magkikita kami. Nakapamulsa ito at nginitian ko lang. Siya ang una nagsalita at malamig ang trato sa akin. Miss Mendez, follow me. Lumabas muna tayo sandali. Sabi ni Demetrio. Sir, excuse me. May I know who you are and what is your position here? Why would I follow you? Formal kong tanong sa kanya. Hindi ko inalis ang ngiti ko sa aking labi habang nakatingin sa kanya. Alam ko na asar ito sa pabalang kong pagsagot. Well, tinatest ko lang naman kung gaano siya ka-powerful dito sa kumpanya. Hindi mo ba kilala ang director-engineer dito? Sabi nito. I'm sorry, hindi ko alam. Unang araw ko ito ng pagpasok. Sino bang director-engineer dito? Sabi ko. Napaisip ako at nagsalita bago tugunan ng aking salita. I'm sorry, kayo po ba ang director-engineer dito? Sarcastic ang tanong ko. Hindi pa man kayo kasal ni Austin. Kung makaasta ka, akala mo isa ka na sa pamilya namin. Sir, I want to apologize. Please don't get mad. I'm just here to work. And between our marriage, nandoon ka naman ang aprobahan nila lolo at lola ang kasal namin ni Austin. Hanggat hindi kayo kasal, hindi kita ituturing na kabilang sa pamilya namin. Sagot nito sa akin. I winked my eyes. Niyakap ko ang aking dibdib at ngumiti papalapit kay Demetrio. Okay, Director. Nasa kumpanya tayo. That means dapat related sa work ang pinag-uusapan natin at hindi ang personal life ko. Alam ko na ikaw ang director-engineer dito. Ikaw ang nakakaalam ng mga projects. Sa iyo manggagaling ang kautusan na ibababa sa amin. Ngising sabi ko. Mas lumapit ako kay Demetrio at bumulong. Director, alam mo ba kung saan ka dapat lumugar? As far as I know, may position ka dito sa kumpanya pero bilang asawa na nagmamay-ari nitong kumpanya, mas mataas ang katungkulan ko kaysa sa'yo. We are real family. You should be aware about that, right? Your qualifications are more further than mine, and there is no way to suppress you. Hindi ako magtatrabaho dito para magpaandar sa iyo at sundin lahat ng gusto mo. Tinitigan ako ng masama nito at hindi na nagawa pang sumagot. Kinuha lang nito ang cellphone at may tinawagan na tao. Arrange the conference room. Inform all the Bantayan Island project staff to come over. Binaba nito ang tawag at nilagpasan ako na palabas ng pintuan. I felt satisfied. Hindi ako magpapatalo o magpapatapak sa kanila. I know my place at alam ko rin kung ano ang kaya kong gawin pero ang hindi magpaalipin at magpatalo sa kanila. Don't use Austin para lang takutin at i-pressure ako. Nasa abilidad at skills mo kung tatagal ka dito sa kumpanya. Hinarap ko ito muli at binigyan ng magandang ngiti. Thank you for your overwhelming welcome greetings, Uncle. Sabi ko. Inunahan ko itong palabas ng pintuan. Nakita ko na matalim lang itong nakatingin sa akin. Director, let's go. Yaya ko dito at hinintay na lumabas sa opisina upang sundan ito papuntang conference room. Sunundan ko ito sa conference room. Pagpasok doon ay nakaupo na ang mga empleyado doon. Umupo sa gitna sa Demetrio at ako ay naiwang nakatayo sa sulok at hinihintay ang susunod nitong sasabihin. I stand beside him. Pinakilala niya ako sa lahat ng tao na nasa conference room. Binigyan ko ito ng magandang ngiti. Everyone, this is Engineer Jera Mendez, anak ng yumaong Adrian Mendez na nagpakamatay dahil sa guilt na nangyari sa bumagsak na tulay 5 years ago.
Napako yung mga kimpalad nang sabihin niya iyon. Tama, nagpakamatay si Daddy dahil sa guilt. Sinisisi nito ang kanyang sarili dahil sa pagkabagsak ng tulay at dahil sa dami ng taong namatay sa gumuhon tulay 5 years ago. Tumalon si Daddy. Mas pinili nitong magpakamatay para lang matahimik ang mga taong nakapaligid sa kanya na nagdidiin na siya ang may kasalanan sa lahat. Alam ko na may nag-udyok kay Daddy na magpakamatay dahil alam ko sa akin sarili na hindi ako iiwanan ni Daddy ng basta-basta lang. Narinig ko ang pagbubulungan ng mga empleyado. This is a big no! Hindi kami makapapayag na makasama ang babaeng yan sa malaking project na ito. Sabi ng isang empleyado. Hindi ako nagalit pero kalmado ako sinagot ang mga ito. 5 years ago, kasama sa Director Demetrio na gumawa ng bumagsak na tulay. Magkasama sila ng Daddy ko na ngayon ay kinamumuhian niyo. Dahil sa anak ako ni Adrian Mendez, ayaw niyo ko isali sa project na ito. Dapat hindi lang ako. Hindi din dapat kayo pumayag na makasama sa Director Demetrio sa project na ito dahil magkakasama sila noon ng Daddy ko. Malakas na pinalo ni Demetrio ang lamesa. Lahat ay natahimik at nagulat pero hindi ko inaalis ang aking tingin sa mga taong kaharap ko ngayon. Jerry Mendez! Bulyaw, nasambit sa aking pangalan nito. Napalingon ako sa pintuan na bumukas at may isang lalaki na pumalakpak. Guwapo, hot at kasing edad ko lang. He gave me a wonderful smile at binigyan ako ng thumbs up. Ibinalita sa akin Aileen ang nangyayaring kaguluhan sa conference room ko na saan si Jaira at ginigisa ng mga empleyado na kasali sa Bantayan Project. Bumuntong hininga ko bago tumayo sa aking swivel chair. Bumaba ako sa 3rd floor kung nasaan ang mga ito. Pagbukas ko pa lang ng pintuan ay narinig ko na isang staff na nagsasalita. Hindi natin maaaring isali ang babaeng iyan dito sa malaking project. Paano na lang kung may ibang motibo iyan at maulit na naman ang pagguho ng tulay na ginawa ng kanyang ama? I clear my throat. Lahat ay napatingin sa akin nang dumating ako. Nagsitahimikan din ang mga ito. Everyone is so lively today. Malamig ko sabi. It is quite to see everyone like this. Nakakapanibago. Ngiting sabi ko. Umupo ako sa pinakadulong gitna ng upuan. Nakita ko ang panlalamig at pagkailang ng mga mukha ng mag-ama. Magsisimula na sana ako magsalita ngunit napatitig ako kay Jara. Bakit hindi ka makaupo? Tanong ko. Hindi naman nila sinabi kung saan ako pwede umupo. Sagot niya sa akin. Pagkatapos nitong magsalita hinablot ito ni Carlos sa bewang at pinaupo sa hita niya si Jara. Malapit si Jara sa kanya kaya mabilis niyang nagawa iyon. Tumalim ang tingin ko kay Carlos dahil sa kanyang ginawa. My legs are ready to accommodate you. Ngising sabi nito kay Jara na pilit niyang iniuupo sa kanyang hita. Nagpupumiglas naman si Jara at tumayo kaagad. Naiirita ito at madilim ang mukha dahil sa ginawa ni Carlos. Mr. Carlos, nasa trabaho tayo. Kung maaari sana'y maging professional kayo. Huwag niyo ko idamay sa kagaspangan ng ugali mo. Alam ko na may posisyon ka dito sa kumpanya pero wala kang karapatan na bastusin ako dahil baguhan lang ako dito o dahil wala kayong respeto dahil anak ako ng pinagbibintangan yung mamamatay tao. Aileen, move on chair beside me. Utos ko. Sunod naman ni Aileen ang ipinagagawa ko. Tinitigan ko si Jara upang sanyasan itong umupo sa tabi ko. Habang nakayakap sa kanyang dibdib ay mabilis ito lumapit at umupo sa akin tabi. So, let's start this meeting. Sabi ko. For this past few weeks, inassign ko sa inyo na trabahuin ang Bantayan Project pero walang nangyari. Definitely, kayo mga nandito ngayon ay walang karapatan na ma-assign sa project na ito. Napangisi ako. You should thank Jara Mendez. Siya lang naman ang dahilan kung bakit nandito kayo ngayon at nagmi-meeting at pinagmi-meetingan ng project na ito. Isang araw niya lang trinabaho ito at nakuha niya agad ang project. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mukha ng mga tao na kaharap ko ngayon. Kung hindi ko ipamumukha sa kanila na sampid lang sila sa project na ito, patuloy nilang babastusin si Jara. No one dares to talk except to Carlos. Nagtaas ito ng kamay at nakipagtitigan sa tingin sa akin. Jara Mendez is related to Gonzalez family, right? Siyang stepdaughter ni Uncle Damian. I'm just thinking, kung bakit gusto mo ang babaeng iyan na mag-take charge sa project kung pwede mo naman direktang ibigay kay Uncle Damian. Because she's my future wife. Direktang sagot ko kay Carlos. Lahat kayo. Hindi porket may mataas na posisyon kayo dito sa kumpanya ay magagaling na kayo. Mas matagal na kayo na nagtatrabaho sa kumpanya at may enough knowledge and skills pero hindi ibig sabihin na mas marunong na kayo kaysa sa iba. Sa tingin nyo, tama bang inaasta nyo sa harap ng babaeng ito?
Speak! Bulyaw ko. Yumuko mga ito at isa-isang humingi ng pasensya. I don't need your opinion and approval para mag-participate si Jaira Mendez sa project na ito. Siguro naman ay maliwanag na sa inyo lahat? Yes, CEO. Sagot nila sa akin. Now, may tanong pa ba kayo? Meron pa ba dito na tumututol na mag-participate si Miss Jaira Mendez sa project na ito? Walang sumagot at nakayuko pa rin ang mga ito. All of you, read all the documents in front of you and give me a report about the objective and other matter about Bantayan Project. Pagkatapos ko magsalita ay tumayo ako at kinuha ang kamay ni Jaira. Hinata ko itong palabas ng conference room. Bago tuluyan lumabas ay nilingon ko ang mga tao sa aking likuran. Mga nakasubsob ang mga ito sa papel na kanilang babasahin. Bakit bigla ka nalang sumulpot sa conference room? Ngising sabi nito. Dumating ka para tulungan ako? Tanong nito. Hindi ko sinagot ang tanong nito at dire-diretso ko itong dinala sa aking opisina. Umupo ako sa aking swivel chair habang si Jaira ay nakatitig pa rin sa akin. Sinalubong ko ang titig nito at tinapik ko ang aking hita. Come here and take a seat. Sabi ko sa kanya. Seriously? Austin Morales? Nakakaloko itong tumawa. What's so funny? Sarkastiko kong tanong. Nothing. I just can't figure out what you're thinking. What? Sa hita ni Carlos pwede kang umupo pero sa akin hindi? Oh my G, Austin. Nakita mo naman hindi ko talaga gustong umupo sa hita niya, di ba? Hinatak niya akong paupo, di ba? Ngumisi muli ito. Agad din naman akong tumayo dahil hindi ako komportable sa ginawa niya. Don't give a dumb excuse at umupo ka dito. O gusto mo pa na tumayo ako dito? Hatakin ka at paupuin ka na sa pilitan sa hita ko? Bumuntong hininga ako dahil nakatitig ito at walang sagot. I will count. 1, 2. Agad itong lumakad papunta sa tabi ko at padabog na umupo sa aking hita. I smile while gazing my eyes on her back. Hinapit ko ang bewang nito upang mas mapalapit siya sa akin. Stay away from him. Sabi ko. Lumingon ito sa akin at nakangiti. Wala naman ako intensyon na lumapit sa kanya. She giggled. Kaya ko lang naman nakilala ang pinsan mo dahil sa balita. Dahil sa pagiging babaero niya. I'm warning you, Jaira. Hindi mo pa kilala ang lalaking iyon kaya ngayon pa lang. Sinasabihan na kita. Alright, baby. Sagot nito at sabay kindat sa akin. Para pa itong nangaasar. Oh, by the way, did you already read the information sent by Municipal Hall? Tango ko. Daddy mo lang ba talaga ang dahilan kung bakit mo ginagawa ito? Napabaling ang tingin nito sa akin. Oo naman. Tipid na sagot ni Jaira. Kahit pa ayaw ka nila dahil sa ama mo. Alam mo, sa dinami-dami ng achievements ni Dad, napahanga talaga ako at napabilib. Hindi natakpan ng anumang galit at pagdududa ang tiwala ko sa kanya dahil sa tuloy na gumuho. Nakita ko sa mata niya kung gano'n niya pahalagahan ang dignidad ng kanyang ama. Wala na ito pero patuloy pa rin niya itong pinagtatanggol sa mga taong nag-uusisa sa kakayanan nito. The love between her and his father, it's solid and no one can break. Mas nagiging malamlam ang mata nito kapag ang ama na niya ang pinag-uusapan. Kahit pa sa gilid noon ay may kaunting lungkot at pagkabahala. Today, nakalusot ka sa kanila. Jaira, alam mo na hindi ganoong kadali ang desisyon mo na sumali sa project na ito, hindi ba? Hindi sa lahat ng oras na sa tabi mo ako para ipagtanggol ka. I know. Alam ko na ayaw nila ako. Thank you for today. Sabi nito na may ngiti sa mga labi. You don't know. I do know. Lahat ng kasama namin sa conference kanina, pabor kay Director Demetrio. At hindi ka natatakot? Palaban si Jaira at hindi nagpapatalo. Malakas at matapang itong babae dahil kung mahina siya, hindi niya ako mapapasunod sa kanyang gusto. I'm just worrying na sa ginagawa niyang ito'y masaktan siya. Alam ko na kaya niya lumaban pero iba pa rin ang utak na Demetrio. Tuso ito. Hindi. Dapat silang matakot sa akin sa kung anong kaya kong gawin. Sabi nito. Turo sa akin ni Daddy, hindi lang pangarap na makagawa ng isang tulay. Higit pa doon ang dapat mong asamin. Ang pangalagaan at panatilihing nasa ligtas na daan ng mga tao o sasakyan na dadaan doon. Ikinawit ni Jaira ang kamay nito sa akin leeg. Hinaplos ang pisngi ko. Austin, trust me. Ang nangyaring bangungot sa gumuhong tuloy noon ay hindi na mauulit. Tinignan ko ito at binabasa ang kanyang emosyon.
There's a hidden message behind their action and words. But what? Tanong ko sa aking isip. Matagal na ang pangyayaring iyon pero bakit inuungkat ni Jaira ngayon? Mali ba ako sa sinabi ko? Tanong nito sa akin. No, of course not. You are right. It is a matter of life and death. Kaya dapat napagbutihan mo para hindi na maulit ang nakaraan. Kung may makita kang mali o may maramdaman kang hindi tama, you can ask me. You can tell me what you are really thinking. Ngumisi ito sa akin at pinisil ang aking pisngi. I'm so lucky to have a reliable and powerful backer. That is right. And for you, to pay my kindness. Hindi ko tinapos ang sinasabi ko. Inilagay ko ang kamay ko sa ulo nito papalapit sa mukha ko. Marahan ko itong hinalikan hanggang sa tumugon ito sa aking halik. Kasabay ng halik na iyon ay ang paghaplos ko sa kanyang bewang paakyat sa kanyang likuran. Ako na mismo ang kumala sa halik namin nang masatisfy ako. How's your injury below? I need more time to heal. Last time, mas pinalala mo sugat ko. How many days? Tanong ko. Bakit parang ang tagal gumaling? Mali ba ang ibinigay na gamot ng doktor na iyon? Later, I'll bring you to the hospital. Magpa-check up ulit tayo. It has nothing to do with the doctor. Isa pa, laceration ito at kusa di maghihilom. Paano naman kasi, ilang araw pala ako nagpapagaling, tinira mo pa ako. Hindi lang isang beses. Kaya ayan, magdusa ka ngayon. Akmang tatayo ito pero hinigpitan ko ang yakap ko. May point naman siya, kaya lang kasi hindi ko naman mapigilan ang aking sarili. Jaira, baka nagsisinungaling ka lang para makatakas sa responsibilidad sa akin. Kapag nalaman ko na niloloko mo ako, I will not forgive you. And trust me, I will give you all the punishment you need. Napangisi ito sa akin. I'm not lying, Mr. Morales. Matuto ka kasi magtimpi sa sarili. Pagkatapos ito magsalita, tumayo ito at nagpaalam na. Gotta go. Bye, baby. Pilyang sabi nito. Pagkaalis nito, kinuha ko ang file na galing sa Municipal Hall para sa Bantayan Project. Inisa-isa kong basahin ang mga information na nakalagay doon. This past few days, masyado ako naging busy sa project. Kakaunti lang mga tao at halos lahat kami kailangan mag-overtime. Kailangan na namin sumulan ng project kaya naman kailangan ng ilipat ang mga gagamitin sa site. Gumawa na kami ng barracks doon para sa mga workers na kailangan na magstay at simulan na gumawa ng mga basic na kakailanganin sa site. Nakakapagod pero sulit naman. Bukod pa dyan, nakilala ko ang isang tao na naging malapit sa aking ama, si Engineer William Abad. Nakilala ko siya sa pangatlong araw ng aking pagtatrabaho sa kumpanya. Pasado alas 7 na ng gabi nang makauwi ako sa suite ni Austin. Sinalubong ako nito sa pintuan at dinaanan ko lang ito. Dumiretso ako sa kwarto para maligo sa banyo. Habang inaalis ang sapatos at coat ko ay nagsalita ito. Bakit parang mas busy ka sa boss mo? Ilang araw ka nang late umuwi. Nauuna pa ako kasi sa'yo. Masyadong madaming kailangan gawin sa site. Ayoko namang umuwi ka agad at iwan na ibang mga tauhan doon. Walang pakialam kong sagot sa kanya. Papasok na ako sa banyo na magsalita muli ito. Lolo and Lola wants to meet us. Umuwi muna tayo ngayon sa asyenda. Sabi nito. Wala na akong tutol pa kung kailangan talagang umuwi at magpakita sa dalawang matanda. Tumango na lang ako at pumasok na sa banyo. Napaisip din kasi ako na namimiss ko na ang batang si Cassie. Pagkatapos ko maligo at magbihis, kumain muna kami sa restaurant ng hotel. Tumuloy kami sa asyenda pagkatapos namin kumaing dalawa. Pagdating sa asyenda, dumiretso kami sa mansyon ng dalawang matanda. Sinalubong kami ni Lola na nasa living room. Lola! Bati ni Austin at binigyan ng halik at yakap ang matanda. Where's the old man? Tanong nito. Nasa study room. Casual na sagot ni Lola. Umingay ang paligid nang marinig namin ang tumitiling si Cassie. Nakabukas sa mga bisig nito at nagtatatakbo papunta sa akin. Niyakap ako nito. Lumuhod ako upang magpantay kami at hinalikan nito. Mahigpit ko ding niyakap ito dahil namimiss ko na talaga ito. Hey baby, Auntie miss you so much. Why you two took so long? Reklamo ni Cassie. I'm sorry baby. Auntie and Uncle is just busy for a while pero babawi ako sa'yo. Masigla kong sagot. I'm not mad, Auntie. Ngiting tugon sa akin ni Cassie. As long as we play and cook, okay? Of course, baby. We will. Sagot ko.
Napangat naman ang tingin ko na magsalita si Lola. Mukhang magkasundo na kayong dalawa. Puna sa amin ni Lola. Kumain na ba kayong dalawa? Yes, Lola. Tipid na sagot ni Austin. Pinuntahan ko naman si Lola na nakaupo sa sofa. Binigyan ko ito ng halik at yakap. How are you, Lola? Pasensya na po't hindi kami nakauwi this past few days. May mga inasakaso lang po kami ni Austin. Ngiting sabi ko kay Lola. Bago ko pa may angat ang ulo ko'y kinutungan ako dito. At mas mahalaga pa sa inyo ang trabaho kaysa sa amin? Of course not, Lola. Agad na sagot ni Austin. Siyempre, gusto namin na nandito kami sa asyenda. Kaya lang may mga kailangan kaming gawin lalo pa't magsisimula na yung bagong project ng kumpanya. Inututo na muna namin sa Lola. Nasabi sa akin ni Austin na kailangan namin lambingin ito upang makuha namin ng buong suporta at loob nito. Anyway, hindi naman peke ang ipinapakita ko sa mga ito. Natural na napalapit na sila sa akin dahil sa pagiging totoo nila sa akin. Lola, ano bang dahilan at pinauwi niyo agad kami dito ni Jara? May importante ba kayong pag-uusapan nila, Lola? Tanong ni Austin. Naglalaro ba nandiyan si Lola sa study room kaya iniwan ka dito sa sala? Alam mo naman ang lolo mo. Chess na lang ang tanging libangan noon at kahit bago matulog naglalaro. Nakausap ko na pala yung kaibigan ko. Maganda kung magpapakasal kayo sa 30th ng umaga. 30th? Saturday yun, hindi ba? Tanong ko na may pagtataka. That's right. Sabi ng kaibigan ko kapag sinunod nyo ang date ng kasal, magiging matatag ang inyong relasyon at aabot ng 100 taon. Seryosong sabi ni Lola. Nakikinig ako sa kanya pero si Austin ay napapangisi. Austin, huwag mo kong tawanan dyan. Makinig ka sa akin, hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Ayoko magkaroon sa pamilya na hindi magtatagal at magsaseparate ka agad. I'm sorry, Lola. We are in the millennia, kaya kahit sino makarinig, matatawa. Ba't sasagot ka pang bata ka? Kinuha ni Lola ang kanyang suot na tsinelas at ibinato kay Austin. Napailing naman sa Austin upang hindi tamaan ngunit sinunod ni Lolang ibato ang kabiyak ng tsinelas. Hindi namin napigilang tumawa ni Cassie dahil sa kakulitan ng dalawa. Iha, kahit ganyan ang apo ko, sasabihin ko sa'yo na hindi ka magsisisi na pakakasalan mo siya. Kaya naman sana'y maging masaya ka sa desisyon ko. Wala namang mawawala kung makikinig tayo. Besides, trusted ko ng manghula iyon. Totoo lahat ng sinasabi niya at pinapayo niya. Opo, Lola. Si Austin lang po talagang hindi naniniwala sa inyo. Gatong ko kaya naman sumimangot si Lola nang balingan muli ito. Sa kabila ng ngiti sa aking mga labi ay ang pangamba. Pangamba na hindi magkakatotoo ang sinasabi ni Lola. Sooner or later, after naming ikasal na Austin, maaaring hindi kami magtagal katulad ng iniisip ni Lola. Malayo pa naman iyon, kaya mas magandang huwag ko na muna isipin iyon. Hindi pa man kami kinakasal, separation na agad ang iniisip ko. Auntie, I have something to show you. Sabat ni Cassie. Kinuha nito ang kamay ko at kinaladkad akong papunta sa kanyang kwarto. Nagpatiano na lang ako sa kakulitan nito. Masaya kong minamasdan ang dalawa habang paalis. Napangisi ako at hindi ko na malayang nakatitig sa akin sa Lola. Pihikan sa Lola sa mga taong pinakikiharapan niya, kaya nagtataka ako kung bakit mabilis siyang napapayag na magpakasal kami ni Jara. I think may kakaiba sa dalawang iyon. Sabi ko kay Lola. Nakikitaan ni Cassie na mabait si Jara. That child has a cleanest heart. Kaya naman, nagugustuhan niya mga taong para sa kanya ay makakasundo niya. Lola, can I ask a question? Tanong ko. Tumango sa akin si Lola. Bakit pumayag ka na magpakasal kami ni Jara? Alam ko na hindi ka basta-basta nagpapadala sa iyong nakikita at pihikan ka sa mga tao na hikilala mo. Seryosong tumingin sa akin si Lola. Gusto mo bang malaman ng totoo? Tanong nito. Tumango ako. Dahil siya lang ang bukod tanging tao na nakilala ko na hindi natatakot sa iyo. Kapag tinitingnan ka niya, natural na natural lang iyon at walang pag-aalinlangan. Masasabi ko na siya ang magpaparamdam sa iyo ng ordinaryong tao ka lang din. Totoo ang sinabi ni Lola. Kahit ako nararamdaman ko na walang takot at pag-aalinlangan sa akin si Jara. Sa mata niya, isa ako normal na tao kahit pa alam niya kung anong posisyon at meron ako sa buhay. Pati pala si Lola ay napupuna iyon. Believe me, marunong akong kumilala ng tao. Bumuntong hininga si Lola. Apo, gawin mong maayos ang relasyon niyong mag-asawa. As long as nagmamahalan kayo,
May komunikasyon sa isa't isa at nire-respeto niyo ang gusto at ayaw ng bawat isa. Magtatagal kayo at malalampasan ang kahit na anumang pagsubok. Hinaw, Lola. Tango ko. Kahit walang kasiguraduhan ang hinaharap namin ni Jara, walang mawawala kung susubukan namin dalawa. Maaring sinasabi ng iba na natututunan ang pagmamahal. Ang iba ay naniniwala sa love at first sight at kailangan ng pagmamahal bago magpakasal. Para sa akin, malalaman mo lang kung mag-work ang isang bagay kung susubukan mong gawin. Napag-isipan ko na ito. Kapag ikinasal kami ni Jara, susubukan ko mag-work ang relationship namin. Siguro in the process, matututunan din namin ang isa't isa na mahalin. Kung hindi man mangyari iyon, ayos lang din. I will not inflict her. Para lang ipilit ang isang relasyon na simula pa lang, kasunduan na at walang halos na feeling. Lala patted my shoulder. Ngumiti ako sa kanya, tinalikan ito sa noo. Tumayo ito at nagpaalam sa akin. Natigil kami sa paglalaro ni Cassie nang bumukas ang pintuan at pumasok doon si Lola. You two are really enjoying, don't you? Ngiting sabi sa amin ni Lola. Tumabi ito kay Cassie at tinaplos ang buhok nito. Iha, you should go to bed. Auntie need to rest as well. Lola, I want to play pa. Please, kahit sandali na lang po. Request ni Cassie. Huwag nang pasaway. Kung ayaw mo makurot sa singit. Pabarong saad ni Lola. Kapag kinasal ng auntie at uncle mo, marami ka ng panahon para magkasama kayo ni auntie Jara mo. Tama ba, Iha? Bumaling si Lola sa akin at kumiti. Nakita ko din ang pagkindat nito na senyales na magpaalam na ako. Baby, Lola's right. Kapag tumira na kami ni Uncle dito, palagi tayo maglalaro. Tutulungan kita sa lahat ng homework mo. Pinky promise, Auntie Jara? Yes, baby. Now, go to bed at makinig kay Lola. Hinalikan ko si Cassie sa noo bago umalis. Nagpaalam din ako kay Lola na katabi na ngayon ni Cassie sa higaan. Bumalik ako sa living room pero wala doon sa Austin. Naisip ko na baka nagpunta ito sa study room upang puntahan si Lolo. Lumakad ako papunta sa study room. Nang malapit na ako, dahan-dahan ako lumapit sa pintuan. Hindi nakalak ang pintuan kaya naman pinihit ko ang doorknob upang sumilip. Si Lolo lang ang nandoon at bigo akong makita doon si Austin. Nang makita ko ni Lolo, inginitaan ko ito at binati. Lolo? Yes? Tanong nito. Pumasok ako sa loob at sinara ang pintuan. Nakakahiya kong iiwanan ko ito ng ganun-ganun na lang. Lolo, let me play with you. Sabi ko. You can play? Opo. Sagot ko. Umupo ako sa opposite seat nito. It's your turn. Sabi ni Lolo. Tinignan ko ang chess game at pinag-aralan iyon. Ilang segundo ba ay tumira na ako. Habang nilalaro iyon ay nakangiti ako. Nakita ko naman ang pagkaawang ng bibig ni Lolo sa aking tira. Pinag-aralan mo ba ang larong ito? Tumitira ako habang sumasagot at kinakausap siya. Hindi naman po. Wala akong formal training sa larong ito. Ang lolo ko po ang nagturo sa akin na maglaro nito. Ngiting sabi ko. O kung hindi basta-basta ang lolo mo. Kung may pagkakataon lang ako, iyayayain ko siya maglaro. Pwede tayo maglaro ng madalas kung gusto niyo po. You? Tanong nito. Napaangil ako sa sagot nito. Hinaw, Lolo, hindi ako ganoon kagaling para makapaglaro sa inyo. Tinuloy namin ang paglalaro hanggang sa may matalo sa aming dalawa. Bumalik ako sa aking bahay pagkatapos akong iwan ni Lola sa salas. Pagbalik ko ay dumiretso ako sa kwarto ni Cassie sa pag-akalang nandoon pa ito ngunit wala. Mahimbing nang natutulog si Cassie habang katabi nito si Lola. I smile. Noon kasi ako ang inaalagaan ni Lola. Kung paano niya alagaan si Cassie, ganoon din siya sa akin noon. Iba talaga kapag mga lolo at lola ang nag-aalaga sa kanilang mga apo. I wave my hand at nag-flying kiss kay Lola bago isara ang pinto. Naisip kong bumalik sa sala at magtanong sa kasambahay kung nakita nila si Jara pero hindi nila ito napansin. Naisip ko na puntahan ang study room. Pero paano naman mapupunta doon si Jara? Napakibit balikat na lang ako at lumakad papalapit. Binuksan ko ang pintuan at tinungaw ang aking ulo. I was amazed dahil nandoon si Jara at nakikipaglaro ng chess kay Lolo. Ang sarap tingnan ng dalawa. Seryoso man ang mga ito ay alam ko nag-enjoy sila. Hindi ko inaasahan na madaming alam si Jara. Madalang sa babae ang marunong maglaro ng chess at walang interes sa mga ganitong bagay. Napapabilib ako ni Jara dahil sa angkin nitong katalinuhan at galing.
May mga bagay pa kaya siyang alam gawin bukod dito? Muli kong tanong sa aking isip. Malalaman ko ang sagot kapag nagsama na kami nito. I knocked the door bago pumasok sa loob. Napaangat ang tingin ng dalawa nang papasok na ako. Para lang nila ako itinuring na multo dahil hindi man lang ako nito pinansin o kinubo. Seryoso sila sa kanilang paglalaro. Kinuha ko ang isang upuan at umupo sa pagitan ng dalawa. Tahimik akong pinapanood sila. Sa unang laro ay natalo si Jara. Nagiya muli si Lolo na maglaro. Another game? Tanong nito kay Jara at porosigido na maglaro. Sure, sagot ni Jara. Natapos na ang pangalawa at pangatlong si Jara ang nananalo. Sa tingin ko ay pinagbibigyan niya lang si Lolo kanina. Ayaw nito na mapahiya si Lolo at magmukhang talunan. 1 versus 2? Not bad. Another round? Yaya muli ni Lolo na mukhang nalibang na at desididong matalo si Jara. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagsalita na ako. Lolo, we need to go first. Sabi ko. Ngayon lang kami naglaro ni Jara. Ipanagdadamot mo pa? Hindi ka pa nakontento sa araw-araw mo siyang kasama? Ikaw na bata ka? Reklamo ni Lolo sa akin. Sandaling oras lang ang paglalaro namin. Naiinip ka na kaagad? Lolo, it's already late. Marami pa kayong panahon ni Jara para maglaro. Sabi ko. Nahihirapan na ako makapagtalo sa kanya. Alright. This man is getting impatient. Sabi ni Lolo. Let's play again next time. Sure, Lolo. How about next weekend? Masayang sabi ni Jara. Alright. And next time, hindi ka naman nanalo sa akin. Tandaan mo yan. Casual na sagot ni Lolo. Tumayo na kaming dalawa ni Jara. Iginiya na rin ni Jara si Lolong patayo at lumabas kaming tatlo sa study room. Good night, Lolo. Paalam ni Jara. Hinalikan nito sa Lolo sa pisngi. Let's go. Baling nasabi sa akin ni Jara. Humawak ito sa aking braso. Good night, Lolo. Paalam ko. Alis na po kami. Sige, mag-iingat kayo. Huwag mong pababayaan at papagurin masyado yung asawa mo. Ngising, sabi ni Lolo. Ngayon ko lang nakita na nakasundo ni Lolo ang isang babaeng katulad ni Jara. The fact na ayaw niya sa babaeng kasama ko pero kanina, iba ang bonding nila. Mahirap magsalita ng maaga pero para sila maglolo kung paano sila naglalaro kanina.